Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kuwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Kai. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Masigasig na nagtitinda si Mia sa pwesto nila sa palengke nang bigla na lamang nahirapang humingang ina kaya nataranta ang lahat. Nay! Nay! Sigaw ng dalaga. At sa tulong ng mga kapwa tindera sa palengke ay mabilis silang sinugod sa ospital ang matanda. Si Dr. Henry Cruz na attending physician sa ER ang siya muling sumalubong kay Mia at ina nito. Parang suki na kasi ang dalawa dahil madalas mangyari yun sa matanda, dulot ng sakit ito sa puso. Dok, nahirapan ulit huminga si nanay. Natatalantang saad ni Mia sa doktor. Relax ka lang. Alam na ng mga nurse ang gagawin sa kanya. Ano na ba status ng pagpapa-opera niya? Hindi pa rin ba kaya? Tanong ng doktor kaya malungkot na sumagot si Mia. Halos kalahati pa lang po yung naiipon ko, Dok eh. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo, lumapit ka sa mga LGU o kahit na anong charitable institution para makakuha ka ng tulong. Mahirapan ka talagang ipunin ng halos kalahating milyon para sa operasyon, Mia. Mangyari man yun baka mahuli ng lahat. Seryosong pahayag ng doktor. Maluha-luha tuloy nagsalita muli ang dalaga. Doc Henry, please, huwag niyo po akong takutin. Ginagawa ko naman po ang lahat eh. Walang nagawa si Henry kundi tapikin ng balikat ng dalaga. Hindi kita tinatakot, Mia. Gusto ko lang maging handa ka kaya paulit-ulit na kitang sinasabihan. Thank you, Doc. Habang nag-uusap ang dalawa, ay nakamasid mula sa malayo si Nathan Villapuerte, ang matalik na kaibigan ni Dr. Henry. Nakatayo sa tabi ng pinto ng ER ang binata at hindi napigilang mapangiti. Bihira lang kasi niya makitang makipag-usap ng ganoon si Henry, lalo na sa isang babae. Torpe at pihikan kasi ito, kaya naman inisip niyang marahil ay may special na relasyon ang dalawa. Mukhang pumapag-ibig ng kaibigan ko ah. Natatawang bulong nito bago lumapit kay Henry at tinapik ito sa balikat. Nathan, pare, kamusta? Long time no see ah. Basta yung bati ni Henry at niyakap ang kaibigan. Napatingin tuloy ang mga nurse, maging ang pasyente at bantay katulad ni Mia sa dalawa. Bahagya tuloy nahiya ang doktor. Inayos muna nito ang salamin bago muling nagsalita. Bakit di mo pa ako nilapitan sa ER? Marami akong pasyente ina-assess ngayon. Bulong ni Henry kay Nathan kaya natawa ito bago sumagot. Padiretso na ako sa office mo kanina. Kaso na-witness ko na may kalambingan ka kaya lumapit na ako. Biro ni Nathan at tumingin kay Mia. Wala namang reaksyon ng dalaga dahil alalang-alala pa rin ito sa ina. Sira ulo. Mahinang binatukan na lang ni Henry ang kaibigan. Mauna ka na sa office ko. Wala ka pang mask. Pasaway ka talaga. Dagdag sermon pa nito. Opo, Doc. Biro pa rin ni Nathan bago umalis at nagpunta sa office ng matalik na kaibigan. Panay ang dampot ito ng mga nakadisplay sa lamesa ni Henry habang nag-aantay. Hanggang sa nabaling ang tingin sa mga pictures na puro kasamaan doktor at mga kaibigan tulad niya. At bakit ka nakikialam ka ng gamit na may gamit ah? Bungad ni Henry at inago ang picture frame na hawak ni Nathan. Wala ka pa rin girlfriend? Ako na talagang gagawa ng paraan para magka-experience ka. Liligawan ko ng babae yun para sa sira ka talaga. Anak lang yun na pasyente ko, nothing more. Parang baliw ah. Hindi nga. Kapag tinginan kayo parang may something eh. Ano something ka dyan? Usapan lang yun sa pagitan ng doktor at bantay. It's very normal. Palibasa kasi playboy ka, kaya yun agad nasa isip mo. Natatawan sa ni Henry, kaya natawa rin si Nathan. Well, may tama ka naman doon. Pero seryoso talaga ako ah. Ihahanap kita ng girlfriend mo no matter what. Pagpupumilit pa rin ang kaibigan. Bahala ka sa buhay mo. Tara na, libre mo akong lunch. Yaya na lang ng doktor para maibang kanilang usapan. Sure, ako bahala sa lahat. Gusto mo, yayain pa natin si Miss Bantay. Biro na naman ni Nathan na tinutukoy si Mia. Tigilan mo na nga ako. Tara na.
Matapos nangyari ay determinado si Nathan na makilala si Mia sa pag-aakalang nahihiya lang ang matalik na kaibigan. Naisip niyang gawin na lahat upang magkatuluyan ang dalawa. Pina-background check niya ito at pinuntahan ang puwesto ng dalaga sa palengke. Bahagyang nagtaka si Mia sa customer na nakatayo sa tapat niya dahil pamilyar ang mukha nito. Bili na kayo sir. Sariwa lahat ang tinda naming isda. Bangus, tilapia, galunggong. Pili lang kayo sir. Subalit bago pa makasagot si Nathan, ay may lumapit pang isang customer. Inabot itong isang malaking bangus. Ito Neng, paki-boneless mo na rin ha, pang ihaw. Okay po Nay. Wika ni Mia at sinimulang linisin ang isda. Hindi mapigilan ni Nathan ang humanga dahil noon lamang siya nakakita ng pagbaboneless ng bangus. Wow, ganun pala yun. Ang galing ah. Sambit nito sa sarili. Napansin ni Mia ang panonood na ginagawa ni Nathan kaya muli siya nagsalita. Pili na kayo sir. Ilang kilo po ba yung inyo? Unahin mo na lang muna si Manang. Simpleng sagot lang ng binata. Hinayaan na lamang ito ni Mia at inasikaso pang ibang namimili. Nang makalis sa mga customer ng dalaga ay kinumpronta niya ng binatang kanina pa nakatayo sa harap ng pwesto niya. Subalit hindi naman bumibili. Pinagbasdan niya ito at na-realize na nakita na niya ito kung saan. Sir, bibili po ba kayo? Hindi mo ba ako naalala, miss? Takang tanong din ni Nathan. Pamilyar nga po kayo, sir. Saan po ba tayo nakita? Bago pa sumagot ang binata, ay inilahad nitong kamay upang makipag-shake hand. Itinago naman agad ng dalaga ang mga kamay sa apron. Pasensya na pero malansa yung mga kamay ko, sir. Madudumihan kayo. Ano bang kailangan nyo? Tanggi nito, kaya hindi na nagpumilit si Nathan. I'm Nathan, best friend ni Dr. Henry. I'm sure, kilala mo siya. We met sa ospital. Oo, tama na alala ko na. Ikaw yung binatukan ni Doc Henry. Pero bakit nandito ka? Bibili ka ba? Kung bibili ka, magsabi ka na kasi hinaharangan mo yung mga nadaan. Sagot ni Mia, bakas na hindi ito interesado. Seriously? Ayan lang ba yung sasabihin mo? Hindi ba type mo si Henry? May pagkainis na tanong ni Nathan dahil first time niyang makakilala na babaeng hindi man lamang naakit sa kanya. Bilang isang playboy kasi ay sanay na sanay siyang kapag in-approach niya ang babae ay kikiligin agad ito. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, sir? Normal ka ba? Sarkastikong tanong ng dalaga, kaya pilit na tumawa si Nathan. Don't tell me, hindi ka interesado sa kaibigan ko. Agad sumabat si Mia. Mabuti pa sir, umalis na kayo at taga-abala kayo ng customer. Sayang yung benta ko sa inyo. Inis na wika ng dalaga at bahagyang iwinasiwas ang hose ng tubig para linisin ang pwesto. Fine, pero babalik ako. Sambit na lang ng binata at tahimik na umalis. Pagbalik sa kotse ay inis na nagsalita si Nathan. Ang arte-arte naman ng babaeng yun. Hindi lang kay Henry, hindi ko siya pagtsatsagaan. Makalipas ang ilang linggo, hindi pa rin sumuko si Nathan sa pangungulit kay Mia sa palengke. Ikaw na naman, ang kulit mo rin no? Nandito ako para maging cupid nyo ni Henry. Huwag ka nang pakipot, tinutulungan na nga kita eh. Ako pa talaga pinagtitripan mo? Ire-report na kita sa mga pulis konti na lang talaga. Pagbabanta ng dalaga. Subalit imbes na umalis ay pumasok pa si Nathan sa loob ng pwesto ni Mia at naupo sa isa sa mga ice cooler na merong lamang isda sa loob. Aba talaga naman, mabasag mo pa yan eh. Hindi ako alis hanggat hindi ka pumapayag na i-date si Henry. Hindi mapigilan ni Mia ang matawa bago nagsalita. Ay talagang may sayad ang isang ito. Ano ulit pangalan mo, Nathan? At sa tingin mo ba, hindi kayang maligaw ni Dr. Henry kaya ikaw yung gumagawa para sa kanya? Correct. Natumbok mo. Naknakan ng torpe ang best friend kong yon. Seryoso sa buhay at wala pa naging girlfriend ever since. Lalo pang tumawa na malakas si Mia. Wala akong masabi. At paano mo naman nasabing gusto ko si Dr. Henry? Nagpasyan dalaga na sakyan ng trip ng binata. Nakita ko sa mga mata mo habang kinakausap ko siya. Kumikislap-kislap pa nga eh. Sign na in love ka sa kanya. Ay, wow! Ang lala talaga. Kanina lang type ko si Doc Henry. Ngayon, in love na ako sa kanya. Sige nga, bigyan mo pa ako ng sign, Nathan. May halong pangasar ang biro ng dalaga, kaya sumimangot ang binata.
Subukan mo na lang kasi para ma-realize mo rin ang tunay mo nararamdaman. Ani mo'y nagtatantrums na bata ang itsura ni Nathan, kaya natawa lalo si Mia. Unang-una, doktor ang kaibigan mo. Ako, tignan mo ako. Nakita mo ba tong apron ko? Puno ito ng talsik na mga dugo ng isda. Ang amoy ko. Gusto mo amin mo ko? Tanong ng dalaga at bahagyang inilapit pansarili sa binata. O di ba, malansa ko. Sumama ng amoy ng isda sa akin. Si Doc Henry, malinis, maayos ang itsura, edukado, lahat ng magandang bagay nasa kanya. Ngayon sa tingin mo ba, bagay kami? Buong akala ni Mia ay titigil na rin si Nathan matapos niyang imulat ito sa katotohanan. Ngunit hindi niya inasahan ang sasabihin ng binata. Kaya nga ako nandito. Ako yung magiging fairy godfather mo. Seryosong wika ni Nathan kaya halos hindi makahinga si Mia kakatawa. Fairy godfather? Seryoso ka ha? Walang tigil na tumawa ng tumawa si Mia kaya muling nagpout ang binata. Seryoso nga ako. Kaya halika na, sumama ka na sa akin at bibisan kita. Upang patunayan ng sarili, ay pilit hinila ni Nathan ang dalaga. Plano kasi niyang dalhin ito sa isang parlor at butik para maayusan bago dalhin sa kaibigan. Isipin mo na lang na katulad ng ginawa ng fairy godmother ni Cinderella ang gagawin ko sa'yo. Kaya tara na. Pamimilit ang dalaga ngunit bago pa ito makasagot ay may dumating na mga customer. Iha, 1 kilong galunggong nga ako. Linisan mo na rin. Ako, dito sa tilapia, 2 kilo. Okay po ma'am, pila ka lang po. Tay, ako na po ba ito? Baling ni Mia sa mga customer. Hindi pa natatapos ang 2 customer ay may mga lumapit pang iba. Pili lang po kayo, sariwa po. Kiluhin natin yan, Nay. 120 lang po yung kilo sa tilapia. Sa bangus po ay 160. Hindi magkabayaw si Mia sa pag-asikaso sa mga customer, kaya nagsalita ang matandang lalaki at sinita si Nathan. Ano bang inuupo-upo mo dyan? Tulungan mo nga itong asawa mo kaya laki-laki ng katawan mo ang dami-dami na namin dito. Sermon na matanda. Nagulat si Nathan ngunit imbes na magalit ay agad itong tumayo upang tulungan si Mia. Ano ba gagawin ko asawa ko? Ibabalot na lang ba ito? Pabirong-biro niya sa dalaga. Oo, ito yung plastic mo na lang, asawa ko. Suklian mo na rin si Manang. Sinakiya naman yon ni Mia, kaya nagtawa na lang ang dalawa habang inaasikaso ang mga bumibili. Kaya ng hapon na yon ay parang nagtandem ang dalawa sa pagtitinda. Natuwa si Mia dahil sold out ang lahat ng kanyang paninda. Nang makapagsara ng pwesto ay inabutan ni Mia si Nathan ng 300 pesos. Heto, salamat sa tulong mo. At para sa naman to? Nagtatakang tanong ng binata. Hindi ba obvious? Siyempre sa pagtulong mo sa akin sa pagtitinda. Napangiti lang ang binata at binulsa ang pera. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na salo ko? Nakangiting tanong ng binata. Wala tong kinalaman doon. At saka, makulit ka talaga no? Isaksak mo na nga dyan sa utak mo na imposibleng magustuhan ako ng kaibigan mo. Uulitin ko, doktor siya. Ako tindera, nakita mo? Nandito siya sa taas, ako nandito sa pinakailalim. Kaya gumising ka na nga, Nathan. Imposible yan sinasabi mo. Napabuntong hininga si Nathan dahil talagang nahihirapan na siya. Ngayon na siya nakakilala ng katulad ni Mia. Makilang ulit na niyang sinet up si Henry sa napakaraming babae at lahat ng yun ay madali lang niyang napapayag. Hindi tulad ngayon para sa kanya'y kakaibang babaeng kaharap. O siya, salamat sa tulong mo. Aalis na ako at pupunta pa ako sa ospital. Nabuhayan muli ng loob si Nathan at excited at sumagot. Magkikita kayo ni Henry? Malamang, magkikita kami pero hindi siya yung pupuntahan ko, kundi yung nanay ko. Bakit nasa ospital pa rin ang nanay mo? Usisa ng binata habang naglalakad sila palabas ng palengke. Oh, tinakbo ko na naman kasi siya kahapon eh. Sabi ni Doc Henry, confined muna siya ng ilang araw for observation. Bago sumakay ng jeep si Mia ay nagbilin pa ito kay Nathan. Kalimutan mo na yung pagsiset up sa akin sa kaibigan mo. Tanging doktor at bantay ng pasyente ang relasyon na pwede kaming magkaroon. Sambit ang dalaga. Natahimik naman si Nathan dahil halos pareho iyon ang sinabi ng matalik na kaibigang si Henry. Kinagabihan ay bumisita rin si Nathan kay Henry. Nathan, nandito ka na naman. Hindi ka rin busy no? Tukso ni Henry pagpasok ni Nathan sa office niya.
Kumusta pasyente mo? Sino sa kanila? May kakilala ka ba nandito? Takang tanong din ng kaibigan. Sino pa? Di yung nanay ni Mia. At kailan mo pa nakakilala si Mia? Bakas pa rin sa mukha ni Henry ang pagtataka. Kinukulit ko kasi siya na makipag-date sa'yo. Hindi natuloy ni Nathan ang sasabihin dahil mabilis itong binatukan ni Henry. Sira ulo ka ba? Bakit mo ginawa yun? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ako na maliligaw para sa'yo. Bigla na lamang natawa si Henry bago nagsalita. Nagpaliwanag naman agad. Gusto ko lang na magka-girlfriend ka na pare. Naawa na ako sa'yo eh. Imagine, hindi mo pa nararanasan ang sarap ng isang babae. Sira ulo ka. Muling binatukan ni Henry si Nathan at natawa na malakas. Sa dami ng sinetap ko sa'yo, wala ka man na napili. Pero itong si Mia, kakaiba siya. I'm sure, magugustuhan mo siya kaya subukan mo na. Pamimilit ni Nathan. Inilapit naman ni Henry ang mukha bago nagsalita. Hindi kaya ikaw dapat ang makipag-date sa kanya? At bakit ako? Kita mo nang ikakasal na yung tao. Isang Alisa Montenegro ang fiancé ko. Paano pa ako makakapagloko? Seryosong sagot ng binata. Yun naman pala tigilan mo na yung si Mia at malaking problema nila mag-ina. Huwag ka na makigulo pa. Payo rin ni Henry. Sayang naman. Bulong pa ni Nathan at niyaya na lang ang kaibigan na kumain muli sa labas bago umuwi. Bagamat sumuko na si Nathan na iset up sila ni Henry, ay muli pa rin siya bumisita sa palengke. Ipinangako na lang niya sa sarili na iyon na ang huling beses. Gusto lang niyang makita muli si Mia. Mula sa malayo ay nakita niyang masigasig itong nagtitinda kasamang ina. Nakalabas sa pala ito ng ospital at balik na sa trabaho. Tahimik siya lumapit at narinig ang pag-aalala ni Mia. Nay, ako na dyan. Sabi ko naman kasi sa inyo, kaya ko na dito eh. Dapat nagpapahinga na lang kayo. Nako, mas lalong mapapadali ang buhay ko kung nasa bahay lang. Bago pa makasagot si Mia, ay napansin na niyang muli si Nathan. Ikaw na naman, Nathan. Akala ko sumuko ka na. Sambit ni Mia, sumabat naman ang ina. Magkakilala kayo, anak. Hindi mo sinabi sa akin na may manliligaw ka na. Akala ko ba hindi ka muna magbo-boyfriend dahil sa panloloko ni Rodrigo? Biro ng ina dahil halos matagal ding nakamove on ang anak sa una nitong boyfriend. Nay naman, bakit binabanggit pang patay na? Abay, anong patay na? Loko kang bata ka. Baka marinig tayo ni Maring Tonya. Agad tinakpan ng ina ang bibig ng anak. Natawa naman bigla si Nathan. Broken-hearted para sa first love kaya ayaw na makapag-date. Pangaasar pa nito, kaya agad hinampas ni Mia ang braso ng binata. Isa ka pa, very good father ka. Bawi rin ang dalaga, kaya nagtawanan na lamang sila. Muli na naman tuloy tumambay si Nathan sa pwesto ni Mia at nagpaturo pa kung paano magtanggal ng hasang ng galunggo. Kitang-kita ni Mia na hindi ito sanay sa ganong gawain, ngunit wala itong karekla-reklamo. Matapos ang pagtitinda, maghapon ay nagpasyang ina ni Mia na imbitahan si Nathan na mag-dinner kasama nila sa bahay. Hindi naman yung tinanggihan ng binata. Ipinaganda siya na masarap na ulam na matanda hanggang sa mag-usisa ito. Paano kayo nagkakilalang dalawa? Best friend po siya ni Doc Henry, Nay. Talaga ba? Di doktor ka rin, Nathan. Umiling lang ang binata kaya si Mia sumagot. Hindi, Nay, hindi po siya katulad ni Doc Henry na seryoso sa buhay. Kabaliktarin po yan. Hindi ko nga po alam kung anong trabaho nito kung meron ba siyang trabaho. Umirap ng bahagyan dalaga, kaya ngumiti lang si Nathan at napaisip. Baka magulat ka kung anong trabaho ko. Sambit nito sa sarili. Sumabat naman ang ina ni Mia. Abay, kung wala kang trabaho, Nathan, bakit hindi ka nalang umextra sa pwesto namin? Sumabat din si Mia. Nay, hindi na po. Subalit nagpumilit ang ina. Alam ko naman na nahihirapan ka mag-isa sa pagtitinda. Maliit na halaga lang naman ang ibabayad mo kay Nathan. Bawasan mo ng konti ang kita ng tindahan para hindi ka mahirapan ng husto. Suwestyon ng ina, ngunit umiling pa rin si Mia. Sigurado po ako mahihirapan si Nathan. Isa pa, ano na lang po yung sasabihin ni Doc Henry? Mataas po yung pinag-aralan niya at mabuting tao. Tiyak na hindi niya magugustuhang marinig na yung matalik niyang kaibigan ay katulong lamang sa palengke. Lihim na bumulong si Nathan sa dalaga dahil sa narinig. Based sa description mo, talagang in love ka kay Henry. Sira. Bulong lang din ang dalaga at ngumiti kaya lalo pang itong inasar ni Nathan. Hindi mo na madedenay. Galing na yun sa bibig mo, nadulas ka na, wala nang babuyan. Natatawan sa ang binata.
Bahala ka nga dyan. Tanggi ng dalaga. Kalimutan mo na si Rodrigo at mag-focus na lang kay Henry. Patuloy ang pangasar ni Nathan. Umuwi ka na nga. Hirap ng dalaga, kaya ngumiti lang muli ang binata. 8:00 na nang magpaalam si Nathan sa mag-ina. Kinailangan pa nitong bumalik sa palengke para kunin ang sasakyan na ipinark niya. Pag-uwi ng kondo, laking gulat ni Nathan nang maabutan ng fiancé na si Alyssa. Hi babe, I miss you. Yayakap na sanang kasintahan nang bigla na lamang itong natiginan at tinakpan ng husto ang ilong. Oh my God! Ano ba yung amoy mo? Isang imbornal ka ba nahulog at ang lansa mo? Nadidiring sabi pa nito. Inamoy naman ni Nathan ang sarili at doon lamang napagtantong dumikit sa kanyang amoy ng palengke. Fine. Maliligo lang ako. Nagsalita muli sa Alyssa bago pumasok ng banyo si Nathan. Please, clean yourself thoroughly, babe. Ang sama talaga ng amoy. Imbes na bandiri din, ay bahagya siyang nairita sa kasintahan at naisip na napakaarte naman ito, hindi katulad ni Mia. Arte. Palibasa kasi anak mayaman eh. Kung hindi lang talaga dahil sa arranged marriage, sana. Nagkakapag-chicks pa ako. Inis sa bulong niya sa kanyang sarili habang naliliko. Matapos maligo at magbihis si Nathan ay nagaya si Alyssa na bisitahin nilang ina ng binata. Hindi ba masyado na late? Bukas na lang tayo pumunta. Tanggi ni Nathan. No, I want it now, so let's go. Fine. Palaging ganoon na nangyayari. Alam kasi ni Nathan na sobrang spoiled brat ang fiancé at mauuwi lang sa awayan kung hindi niya ito pagbibigyan. Sakto namang nagdi-dinner ang mga magulang ng binata nang dumating sila, kaya naging instant family gathering ang nangyari. Masayang ama ni Nathan na si Don Nestor, ngunit hindi ang ina nitong si Doña Patricia dahil sa pagsusumbong ni Alyssa nang maiwan silang mag-isa. Ay naku mami, yung anak niyo mukhang may pulubi na namang tinulungan kanina. Grabe ang baho ng amoy niya pag-uwi. Super lansa. Iw talaga nakakasuka. Ano? Ilang beses ko nang pinagsabihan ng batang yan. Palibasa kasi nagmana sa ama niyang low-key at mabait na para bang isa kaming charitable institution at lahat na yata ng mahirap gustong tulungan. Nakakainis talagang mag-ama na yan. Inis na wika rin na mata pobre at mayabang na matanda. Agad na sumang-ayon din naman ang babaeng may masama ring ugali na si Alyssa. True, ma'am. Ang inaalala ko pa nga ay baka may makakitang kasosyo natin sa negosyo dyan kay Nathan na gano'n ang itsura. Nakakahiya. Sambit pa ng dalaga. Huwag ka mag-alala, iha. Kakausapin ko rin ang asawa ko na pagsabihan ng kanyang anak. Lingid sa kalaman ng dalawa ay nasa likod lamang ng pader si Nathan at nakikinig sa usapan ng mga ito habang inaalog ang baso ng may lamang whiskey. Tahimik niyang nilagok ito bago pumunta ng kwarto. Buong akala ni Alyssa ay magsasalo sila ng espesyal na gabi ng fiancé. Ngunit pagpasok nito sa kwarto ay mahimbing na itong natutulog. Ay nako talaga, hindi ko alam kung matatagalan kong ugali na lalaking ito kapag naging asawa ko na. Asar ni wika ni Alyssa sa kanyang sarili bago nahiga na rin sa kama. Sa kabila ng pagmamaliit ng fiancé at ina ni Nathan sa mga taong nais niyang tulungan katulad ni Mia, ay pinagsawalang bahala niya lang ito. Muli siya bumalik sa pwesto sa palengke ng dalaga. Natuwa tuloy ang ina ni Mia. O iho, nandito ka ulit. Magtatrabaho ka ba ulit para sa amin? Masayang tanong na matanda. Napangiti naman si Nathan bago sumagot. Opo tita, mag-extra pulit ako. Sumabat naman ang kararating lang na si Mia mula sa kabilang pwesto. Anong tita ka dyan, Nathan? Nawiwili ka rito hindi ka pa rin talaga sumusuko. Biro ni Mia na sinundan ng ina sa pag-aakalang nanliligaw ang binata sa anak. Bakit kasi hindi mo pasagutin si Nathan, anak? Guwapo, mabait at talaga namang maaasahan siya. Hindi ba, iho? Abay tanggap na agad kitang manugang, hindi ako tututol. Sambit ng ina kaya mabilis sa sumabat din ng dalaga. Ano ba yung sinasabi mo, Nay? Diyos ko po naman. Hindi pa ako mag-aasawa, no? Bakit naman hindi? Nasa tamang edad ka na. Huwag mong sabihin hindi ka na mag-aasawa dahil kay Rodrigo. Pangaasar ni Nathan kaya malakas na nahampas ni Mia ang braso nito. Aray ko naman, ang lakas nun Wika ng binata kaya bumulong ang dalaga. Isa pang banggit mo sa pangalan ng lalaking yun, talagang dadamputin ko na talaga yung matala sa kutsilyo at ikaw ang tatanggalan ko ng hasang.
Grabe yun, ang brutal mo naman. Pagbibiro pa rin ni Nathan. Nagpaalam naman ang ina na pupuntahan ng kumare nito sa kabilang pwesto. Hindi maipaliwanag ng binata ang sayang nararamdaman niya sa tuwing kasama si Mia. Kaya naman nag-aalala siyang magbabago ito kung malalaman ng dalaga ang tunay niyang pagkatao. Base kasi sa observation niya, ay nauunawaan ni Mia kung sa dito dapat lumugar pagdating sa estado sa buhay. Katulad na lamang ng pagtangkap nitong hindi sila nababagay ni Henry dahil isang doktor ang kaibigan habang tindera lamang ang dalaga. Narealize niyang magkaiba rin ang kanilang mundong ginagalawan, lalo na sa ugaling meron ng ina niya at fiancé. Tiyak na oras na makilala ng mga ito si Mia ay pandidirihan agad. Ang babaeng para sa kanya ay kahangahangan dalaga. Muling bumisita si Nathan kinagabihan sa matalik nitong kaibigan. Bumuntong hininga muna ito bago nagsalita. Ay nako, hindi ko talaga mapilit si Mia na makipag-date sa'yo. Bakit kasi ang torpe mo? Inis na tanong pa nito. Natawa naman si Henry bago sumagot. Bakit rin kasi hindi pa ikaw yung makipag-date? Mukhang type mo naman si Mia. To the extent na masuyo mo siyang ligawan. Biro pa nito. Sira, ikaw nga dyan ang hinahanapan ko ng girlfriend eh. Bakit hindi mo pa kasi aminin? Bisa mo si Mia, no? Pang-asar ni Henry kaya natahimik si Nathan. Dahil dito ay nakaisip si Henry ng idea parang kaibigan ng iset up. Makalipas ang ilang araw, ay laking gulat ni Mia na makatanggap ng tawag mula kay Henry. Doc Henry, bakit? May problema ba? Nag-aalala agad na tanong ng dalaga. Relax, Mia. Meron lamang akong favor sa'yo. Okay lang ba? Panimula ng doktor. Oo naman, Doc, kahit ano. Walang pag-alinlangan sagot ni Mia. Alam ko nakukulitan ka na sa kaibigan ko, si Nathan. Ako rin kasi. Kaya naman, okay lang ba na pagbigyan na natin siya kahit isang beses lang? But don't tell him na galing sa akin. Let's just surprise him and make him realize na we're totally strangers. Ayos lang ba sa'yo? Agad na sumang-ayon si Mia. Oo nga, Doc eh. Ayaw niya pang sumuko eh. Sige, Doc Henry, paig ako para tumigil na siya. Great. Then ikaw nang bahala pag pumunta ulit siya sa'yo, Mia. And thank you. Matapos ang usapan ng dalawa, ay si Nathan naman ang siyang nagulat sa biglaang pagpayag ni Mia nang bumisita ulit ito sa tindahan. Seryoso ka ba, Mia? Akala ko ba ayaw mo na talaga? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Magulo ka talaga. Kinukulit mo ako, di ba? Tapos ngayon gusto ko na, wag mo sabihin, ikaw naman ang ayaw. Sermon ng dalaga kaya agad lumapit ang binata. Siyempre naman gusto ko. Sambit nito at kiniros pang mga kamay sa braso ng dalaga. Tara na, tulad ng ginawa ni Fairy Godmother kay Cinderella. Kailangan kitang ayusan. Dagdag pa nito. Siya ring pagdating naman ng ina ni Mia. Aba, talagang dito pa kayo naglalambingan sa pwesto namin. Biro ng ina sabay tulak sa dalawa. O sige na nga't mag-date na kayo. Humayo kayo at magpakarami. Dagdag pa nito kaya nagtawanan ng dalawa. Sinakyan naman agad ni Nathan ng biro ng matanda. Thank you po, Nay. Ako na pong bahala sa prinsesa natin. Wika nito kaya hinampas ni Mia ang braso. Sira ka talaga. Nay, alis lang po kami saglit ha. Babalik na lang po agad ako mamaya. Paalam ng dalaga. O siya. Sige na, umalis na kayo. Konti na lang naman ang taot hapon. Ako nang bahala dito. Thank you po, Nay. Saglit na umuwi muna si Mia upang mag-shower at magbihis bago sumama kay Nathan. Nagpunta sila sa isang lugar kung saan na-meet ang dalaga ang isang stylist. Ikaw nang bahala sa kanya, Rebecca. Sambit ang binat at kumindat pa. Bumulong naman si Mia. Ano ba to, Nathan? Relax sa sawa ko. Si Fairy Godfather nang bahala. Biro na naman ni Nathan bago itinulak si Mia patungo sa stylist. Halos isang oras ding inayos at binihisan si Mia. Matyaga naman naghintay si Nathan na panipindot sa kanyang cellphone at minsan pa ay may mga kinakausap din ito. Maya-maya pa, lumabas na rin si Mia. Natulala si Nathan ng mga sandaling yun. Noon pa man ay alam na niyang may angking natural na ganda si Mia. Subalit hindi niya inakala na lalo pa itong gaganda na para bang isang tunay na prinsesa. Nakangangapang binata nang lumapit si Mia. Baka tumulo pan laway mo dyan, Nathan. Tukso nito at umikot pa sa harapan nito para ipakita ang buong itsura niya. Ano, maganda na ba si Cinderella? Biro ng dalaga, subalit hindi pa rin nakapagsalita si Nathan. Kaya lumapit si Mia at hinawakan na noon ito.
Ano, okay ka lang ba, Nathan? Masama bang pakiramdam mo? Bigla tuloy nag-alala ang dalaga. Okay lang ako, ano ka ba? Ani mo'y nahihiyang sagot ito. Matapos yun, ay nagpunta sila sa restaurant na sinet up ni Nathan. Hindi napigilan ni Mia mag-usisa. Nathan, hindi ba mahal dito? Pati yung pinag-ayusan ko. Sigurado ko na mahal ang bayad doon. Magkano lahat ang nagastos mo para maibalik ko? Okay lang yun, Mia. Tara na. Ay na si Henry. Paglapit nila sa table ay nagulat din si Henry. Mia, ikaw ba talaga yan? Wow, ang ganda mo I hardly recognize you. Puri nito. Bahagyang nahiya si Mia at inipit pang hibla ng buhok sa tenga. Doc Henry, palibro ka rin pala, hindi bahagi sa'yo. Nahihiyang sa dito. Hindi ba unawaan ni Nathan ang nararamdaman? Alam niyang siyang may gusto nito. Noong una pa lang ay binalak na niya ito. Pero bakit parang may tumutusok sa puso niya at nagsasabing hindi yun dapat? Nathan, pare. Baling ni Henry sa matalik na kaibigan bumulong. Salamat pre sa napakaganda kong date. Mukhang magkaka-girlfriend na yata talaga ako. Bigla na lamang natigilan si Nathan at lalo pang gumulong isipan. Bumaling naman si Henry kay Mia. Mia, have a seat. Iniusog niya ang upuan at inalalayan ng dalaga na tulad ng isang gentleman. Pagkatapos ay naupo na rin at hinarap si Nathan. Paano Nathan? We'll see you later. Ako nang bahala sa napakagandang si Mia. Wika nito at hinawakan pang kamay ng dalaga, kaya muli ito nahiya. Okay. Simpleng sagot lang nito na para bang galit bago tumalikod. Agad tuloy nagtaka ang dalaga. Anong nangyari doon? Galit ba siya? Tanong nito kaya sumagot si Henry. Don't mind him. What do you like to have? Katulad na lang din ang sayo, Doc Henry. Simpleng saad ng dalaga. Pagkaserve ng pagkain ay nagsimulang magtanong si Henry tungkol sa pangungulit ni Nathan kay Mia, kaya basigasig na nagkuwento ang dalaga. Nako, Doc Henry, ang kulit ng kaibigan mong yun. Pero mabait siya at masipag Tumutulong siya sa amin ni nanay sa pwesto. Panimula ng dalaga bago walang tigil na shinare ang lahat. Halos si Nathan na nga ang naging buong topic nila. Nakaupo naman si Nathan sa hindi kalayuan at umiinom ng whiskey. Hindi nito inaalis ang tingin sa dalawa. Hanggang sa laking gulat niya nang biglang lumapit si Henry kay Mia na parang bang hahalikan ng dalaga. Dali-daling tumayo tuloy si Nathan at nagpunta sa lamesa bago hinilas si Mia. Nabigla tuloy ang dalaga. Nathan! Takan tanong nito, pero seryosong sumagot lang si Nathan. Tara na. Galit muling sa dito bago tuluyan ang hinila palabas si Mia. Pilit naman nagpaalam muna ng maayos ang dalaga. Doc Henry, thank you sa dinner. Mauna na kami. Wika nito. Ngumiti lang naman si Henry dahil ang totoo ay sinadya niya talagang pagselosin ang matalik na kaibigan para ma-realize ito ang nararamdaman para kay Mia. Habang naglalakad ay panay ang pagpupumiglas ni Mia sa pagkakahawak ni Nathan. Ano ka ba, Nathan? Ang higpit ng hawak mo, nasasaktan na ako. Pahayag nito, kaya huminto si Nathan at hinarap ang dalaga. Ganun mo lang siya kadaling sinagot at magpapahali ka na agad. Inis na tanong nito, kaya biglang natawa si Mia. Anong halik? Anong halik ang pinagsasasabi mo dyan, Nathan? May dumi lang yung mukha ko kanina kaya siya lumapit. Ang uwi mo naman. Biro nito. Pero hindi natawa si Nathan at muling seryosong nagtanong. Sasagutin mo na ba siya? Makulit ka rin talaga Uwi na nga ako. Paalis sa sana si Mia nang habulin nito ni Nathan at agad na inangkin ang mga labi nito. Mainit at masuyo niya itong hinalikan na ikinabigla ng dalaga. Nasisiraan ka na ba? Tinong nito matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Oo, siguro. Simpleng sagot lang ni Nathan at muling inangkin ang mga labi ng dalaga. Hindi naman na tumanggi pa si Mia sa ikalawang beses na iyon at sinagot din ang mga halik nito. Napakabilis sa mga pangyayari at sa isang iglap lang ay natagpuan na lamang ni Mia ang sarili na nakahiga sa kama ng isang hotel kasama si Nathan. Handa na sanang angkinin ito ng binata nang bigla na lamang napahinto ang dalaga. Wait lang, Nathan. First time ko to. Nahihiyang sambit niya. Natigilan naman si Nathan bago napangiti at nagbiro. Kung ganoon pala, hindi nakascore si Rodrigo.
Napakahina naman pala ng karibal ko. Pangasar ng binata, kaya hinampas ni Mia ang dibdib nito. Sira ulo ka talaga. Ngunit imbes sa magsalita, ay mainit at banayad na halik ang sinagot nito. Don't worry, Mia. I'll be gentle. Kumapit ka lang sa akin na mahigpit. Pahayag ng binata bago tuluyang inangkin ang babaeng iniibig na pala niya nang hindi niya namamalayan. I love you, Mia. Bulong nito habang magkayakap sila ng dalaga matapos ang mainit na pagtatalik. Hindi ka mahirap mahalin, Nathan. Siguro naman hindi mo na ako irereto sa kaibigan mo kasi sa tingin ko, mas bagay tayong dalawa, hindi ba? Pwede nating pagtulungan ng pwesto sa palengke. Malaki rin naman ang kita doon lalo na kapag weekend. Pahayag ng dalaga habang nilalaro-laro ang dibdib ng binata. Sige. Yun lamang ang sinagot ni Nathan bago mahigpit ang niyakap ang dalaga. Kinabukasan, dumiretso na rin ang dalawa sa pwesto sa palengke. Sinuot muli ni Mia ang damit na gamit bago siya dinala ni Nathan sa isang stylist. Naabutan nilang ina ng dalaga na nag-aasikaso na ng paninda, kaya mabilis sila itong tinulungan. Bumulong naman si Mia sa nobyo. Balik na si Cinderella sa dati. Kaso si fairy godfather ang naging Prince Charming. Natatawang biro nito. At least, gwapo at hindi seryoso si fairy godfather. Biro rin ng binata at naglambing sa kasintahan. Napansin muli iyon ng ina ni Mia. Aba, mukhang magkakamanugang na talaga ako ah. Gawa agad ako ng apo ha. Biro ng matanda. Nanay talaga. Nahihiya sagot ni Mia. Ipinagtapat din naman ito na magkasintahan na sila ni Nathan. Masayang ina niya at sa wakas ay may katuwang na rin ang anak. Ngunit hindi pa natatapos ang araw ay hindi inasahan ni Nathan ang mangyayari. Sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay na-witness niya ang paghihirap na mag-ina. Bigla na lamang kasing nahirapang humingang ina ni Mia, kaya agad-agad nila itong sinugod sa ospital. At katulad pa rin ng dati, ay si Henry ang siyang nag-asikaso sa pasyente. Doon nalaman ni Nathan ang tungkol sa pag-iipon ni Mia ng ₱250,000 para lang maoperahan ng ina. Kaya naman hindi nagdalawang isip ang binata na tulungan ng nobya. Inabot ito ang card sa matalik na kaibigan. Do everything para maoperahan na siya. Napatingin muna si Henry sa kaibigan habang nasa office sila. At bakit bigla mo na lang siyang tutulungan? Mukhang meron kang dapat sabihin sa akin. Usisa nito. Fine. Panimula ni Nathan at malapad ang umiti na para bang kinikilig bago nagpatuloy. Kami na ni Mia. Mukhang effective ang ginawa ko ah. Bigla na lamang hinampas si Nathan ng kaibigan. At sa tingin mo ba hindi ko alam na pinagselos mo ko? Natawa si Henry na malakas. Kitang-kita ko nga sa mukha mo. So, hindi mo pa pinagtapat kay Mia kung sino ka talaga? At saka ako nasasabihin sa kanya, sa ngayon, nanay niyang priority. Tinapik muna ni Henry ang braso ng kaibigan. At paano si Alisa at ang mami mo? Knew them. Seryosong tanong muli ni Henry. Kakausapin ko si Alisa mamaya para i-cancel ang kasal. Nahanap ko ng babaeng mamahalin ko ng buong buhay ko. Derecha ang sagot ni Nathan, kaya muling tinapik ng kaibigan ng braso nito. Pambagay naman talaga kay ni Mia. She's nice. Kind at syempre sobrang ganda niya lalo na kagabi. Pagbibiro ni Henry, kaya tumas ang kilay ni Nathan. Joke lang, ito naman hindi mabiro. Ako nang balang humanap ng mapapangasawa ko kaya just focus on Mia. Buong akala ni Henry ay magiging perpekto ng relasyon ng matalik na kaibigan na si Nathan at Mia, subalit isang malaking trahedya pala ang naghihintay sa dalawa. Kinabukasan ay tuwan-tuwa si Mia at ina nang kausapin sila ng doktor na napili ito na isang charity upang saluhin lahat ng gastusin para sa operasyon. Hindi sila makapaniwala nung una, ngunit sa huli ay labis na rin silang nagpasalamat sa Diyos dahil sa milagrong nangyari. Excited na sana ng dalaga na ikuwento ito lahat sa kasintahang si Nathan. Hindi sila nagkita maghapon. Hanggang sa nagpaalam na siya sa ina na uuwi muna para magtinda sa palengke. Madilim pa nang iwanan niya ito. Subalit habang naglalakad sa kalsada, laking gulat niya nang masaksihan ng isang mamahaling sasakyan na bumangga sa poste matapos iwasan ng isang rumaragasang truck. Diyos ko po, ano bang ginagawa ng driver ng truck na yon? Dama ang pagkagimbal sa tinig ng dalaga. Ngunit imbes na huminto ang truck upang tulungan ng naaksidente, ay mabilis pa rin itong tumakbo na para bang walang nangyari.
Lumingon si Mia sa magkabilang daan, subalit walang sino man ang naroon upang tumulong. Bagamat natatakot ay agad na tumakbo si Mia patungo sa umuusok na sasakyan. Laking gulat niya na makitang ang kasintahan nitong si Nathan ang siyang nasa driver's seat. Diyos ko po! Nathan, mahal ko! Mia, mahal ko. Hirap na nagsalita si Nathan habang panay ang haplos sa mukha ng nobya. Duguan ang ulo nito at hirap makagalaw dahil na rin sa naipit itong binti. Nathan, tatawagan ko si Doc Henry, please. Maghintay ka lang na ilang sandali, ha? Nagimbal din si Henry na matanggap ang tawag ni Mia at mabilis sa tumawag ng ambulansya upang puntahan ang nag-aagaw buhay na matalik na kaibigan. Napakabilis ang pangyayari at sa isang iglap lamang ay nasa operating room na si Nathan. Halos tawagin na ni Mia ang lahat ng santo at taus-pusong nagdasal para sa kaligtasan ng nobyo. Maya-maya pa ay lumabas ang isang nurse at binigyan si Mia ng reseta para sa mga kailangang bilhin. Dali mo agad yan sa akin na, kailangan na yan. Wika ng nurse. Agad na tumakbo si Mia sa pharmacy at nabigla dahil napakamahal pala ng mga nasa reseta. Gayunpaman ay hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang perang natitira para sa lalaking pinakamamahal. Nagtataka man siya dahil sa mamahaling sasakyan ng gamit ni Nathan, gayong pagkakaalam niya ay wala itong normal na trabaho. Siguro, nag-extra muna siya bilang grab driver dahil sinabihan ko siya maghanap ng trabaho. Napaiyak si Mia at napaupo sa labas ng pinto ng OR. Nagsisimula pa lang relasyon namin. Diyos ko, tulungan niyo po si Nathan. Taimtim na nagdasal ang dalaga. Makalipas ang ilang oras ay mayroon dumating na dalawang babae na maayos ang postura. Punong-puno ng alahas ang may edad na babae, habang ang isa naman ay mukhang sophisticated at talagang mayaman. Ang matandang babae pala ay ina ng pasyente na si Doña Patricia Villapuerte. Magsitabi kayo. Nasaan ang anak kong si Nathan? Bakas ang concern nito. Sumunod naman si Alisa Montenegro na ex-fiancé ng binata. Dito mami, nasa OR siya, sabi ni Henry. Saan ito? Nang mga sandaling yon ay siya rin namang paglabas ng doktor. Agad na tumayo si Mia. Doc Henry, kamusta si Nathan? Naiiyak na tanong ni Mia. Subalit bago pa makasagot si Henry ay galit na itinulak siya ni Alisa. Anong karapatan mong tanungin ang lagay ng fiancé ko? Nanlaki ang mga mata ni Mia at hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit bago pa siya makapag-react, ay malungkot na nagsalita si Henry. Malalang lagay ni Nathan. Comatose siya. Napahugulgol agad ang ina na si Doña Patricia. Ang anak ko! Napaupo pang matanda dahil sa labis na paghihinagpis. Maging si Mia ay natigilan at natulala. Ngunit sa Alisa ay muling sinugod ang dalaga. Ikaw na babae ka! Anong ginawa mo kay Nathan? Ikaw ang dahilan kung bakit siya na-aksidente! Pag-aakusa nito na ikinagulat din ni Henry. Habang si Doña Patricia ay mabilis ding pinagsasampal si Mia at galit-galit na nagsasalita. Sino kang babae ka? At kinilang magbuwis ng buhay ang anak ko para sa'yo? Naiiyak na nagpaliwanag si Mia. Wala po akong kasalanan. Iniwasan po ni Nathan ang truck kaya po siya nabangga. Pahayag ng dalaga na agad tinutulan ni Alisa. Sinungaling! I'm sure ikaw nang iniwasan niya para hindi mabangga. Di ba mami? Ganong klaseng tao sa Nathan. Panguudyok pa nito sa matanda. Walang hiya ka! Agad na hinila nito ang buhok ni Mia at sinabunutan. Tumulong din si Alisa na panay naman ang paghampas at tadyak sa kaawa-awang dalaga. Sa huli ay umawat na rin si Henry. Tama na yan, nasa ospital kayo! Hinila niya palayo si Mia. Sige na, umalis ka na Mia. Utos pa nito. Walang nagawa si Mia kundi sundin ito at mabilis na tumakbo palayo sa OR. Walang tigil ang pag-iyak niya hanggang sa mapaupo sa isa sa mga cubicle sa labas ng ospital. Nang araw ding yon, ay nagpasya si Mia na kausapan si Henry upang malaman ang katotohanan tungkol kay Nathan. Mia, gulat na bati ni Henry pagbukas ng pinto. Doc Henry, maniwala ka. May mabilis sa truck talagang iniwasan si Nathan kaya siya nabunggo. Naiiyak na paliwanag ng dalaga. Pinaupo tuloy muna siya ng doktor para huminahon. Naniniwala ako sa'yo, Mia. Sagot nito, nagtanong muli si Mia. Doc Henry, nalilito ako.
Sino mga taong yun? Mayaman ang nanay niya at ang fiancé niya. Akala ko simpleng tao lang si Nathan. Nag-extra pa nga siya sa pwesto namin sa palengke. Isa pa ang mamahali ng sasakyan na ginamit niya. Kanya ba yun? Hindi ko kasi maintindihan eh. Bakas ang pagkalito sa tinig ng dalaga, kaya sinabi na ni Henry ang katotohanan. Na ito ay si Nathan Villapuerte, isang mayamang negosyante at siyang nagbayad ng lahat ng upang maoperahan ang ina ng dalaga. Ano? Hindi makapaniwalang sambit ang dalaga. Sabi niya sa akin, kakausapin niya si Alisa para iatras ang kasal. Plano na rin niya sabihin sa yung totoo pagkatapos ng operasyon ng nanay mo. Kaso, nangyari na nga itong aksidente. Kaya hindi ko alam ang isasagot ko sa iyo, Mia. Pero ang tanging may papayo ko, lumayo ka na lang muna kay Nathan. Wala kang laban sa dalawang yun. Muling napaiyak si Mia sa narinig. Nang mga sandaling yon ay nahihirapan pa ring mag-sink in sa utak niya lahat ng nalaman. Hindi na niya nagawa pang makapagsalita at nagpasya na lamang na sundin ang payo ng doktor. Naging matagumpay ang operasyon ng ina ni Mia. Agad din itong nakarecover at inilipat sa ward, ngunit kailangan pa nitong magstay ng 1 linggo for observation. Hanggang sa napadaan si Mia sa ICU at nakita mag-isa lamang si Nathan. Tulog pa rin ito at nanunuyo mga labi. Hindi tuloy niya napilitan lumapit at bahagyang hinaplos ng basang tissue ang labi ng binata. Nathan, mahal ko. Awang-awa siya sa kalunas-lunas itong itsura. Kinuha na rin niya ang basang towel at maingat na nilinis ang katawan ng binata. Nagulat naman si Henry nang pagpasok ng kwarto ay nakitang ginagawa ni Mia. Mia, anong ginagawa mo dito? Baka maabutan ka ng nanay niya. Dok Henry, pakiusap. Hayaan mo akong palihim na alagaan si Nathan. Napakalaki ng tulong na ginawa niya para sa amin ng nanay ko. Hayaan mo kong ibalik ko yun sa ganitong paraan. Isa pa kawawa naman siya dito eh. Tignan mo itsura niya. Mag-isa lang siya oh. Tuyot ang labi. Paliwanag ng dalaga. Napailing ang doktor bago sumagot. O sige, pero siguraduhin mo hindi ka mahuhuli ng kanyang ina o ni Alisa. Mag-iingat ako. Maraming salamat. Tuwan-tuwa si Mia at ipinagpatuloy ang ginagawa. Matapos yon ay araw-araw na lihim na nagpunta si Mia upang bisitahin si Nathan. Madalas nitong magdamag na bantayan kung saan tiyak niyang hindi pupuntang ina nito at si Alisa. At dahil komato si Nathan, kinuha ni Alisa ang pagkakataon upang siya nang mag-manage ng lahat ng negosyo ng pamilya. Siya na rin ang authorized na pumirma ng lahat ng documents dahil na rin sa pagpayag ng ina ng binata. Maging ang decision-making ay sa kanya na rin ang final say. Titiyakin ko hindi ka na magigising panitan para tuluyan ng maangkin ng pamilya ko ang lahat ng pag-aari niyo. Wika ni Alisa sa kanyang sarili habang nakaupo sa lamesa ng binata. Mabilis na lumipas sa mga araw at halos mag-iisang buwan na buhat ng makomato si Nathan. Malungkot na nakaupo si Mia sa tabi nito at nagbantay muli ng gabing yun. At dahil sa sobrang pagod, dulot na rin ng maghapong pagtitinda sa palengke, ay nakatulog ang dalaga habang nakaupo sa tabi nito. Galit na galit tuloy si Alisa nang maabutan nito kinabukasan. Anong ginagawa mo ditong babae ka? Agad na sinabunutan ni Alisa si Mia upang kalad ka rin ito palabas, subalit hindi na nagpasindak pa ang dalaga at itinulak din ito. Bitawan mo ko! Wala kang karapatang saktan ako! Wala akong kasalanan. Tinutugis na ng mga pulis ang truck na tumakbo matapos ang aksidente. Natigilan bigla si Alisa at bago pa ito nakasagot, ay siya rin namang pagdating muli ni Henry na agad nabalitaan ang nangyari. Uulitin ko ospital ito. Pwede bang tigilan mong pag-eskandalo dito, Alisa? Mia, mabuti pa umalis ka na rin para kay Nathan. Baling nito kay Mia kaya sumunod na ng dinandalaga. Umalis na rin sa Alisa at galit at tinawagan ang tauhan niya. Siguraduhin niyong mahihirapan ang hustong babae yan. Gusto kong magdusa siya hanggang sa walang matirang kahit isang kusing at tiyakin yung lalayong walang yang. Galit na utos ito. At ilang araw nga lang ang lumipas ay laking gulat ni Mia nang bigla na lamang silang paalisin sa pwesto sa palengke. At sabi ay binili daw ito upang patayuan ng isang malaking mall. Hindi pa doon natapos ang pagdurusa na mag-ina. Dahil ang sumunod ay pinaalis naman sila ng inuupahang bahay dahil babalik na raw ang mga kamag-anak na galing abroad. Napilitan tuloy silang manirahan sa kakilala.
Walang kaalam-alam si Mia na lahat ng ito ay kagagawa ni Alisa. Ngunit higit na labis na nag-aalala ay ang ina ni Mia. Hindi man kasi pagtapat ng anak ay alam niyang may mahirap itong pinagdaraanan. At upang makatulong ay nagpa siya itong mamasukan bilang tagawalis sa kalsada. Subalit dahil sa labis na pagod at init, ay bigla na lamang itong inatake sa puso. Dali-daling tumakbo si Mia sa ospital matapos matanggap ang tawag. Nasa isang agency siya noon at nag-a-apply ng trabaho. Doc Henry, tawag ni Mia na makita agad dito sa ER. Subalit malungkot na humarap ang doktor at umiling. I'm sorry, Mia. Ginawa ko lahat. Pero hindi na namin siya na-revive. Bumigay na siya agad. Nay! Nay! Sigaw ni Mia at agad tumakbo sa kama kung saan nakatakip ng buong katawan ng ina. Panay ang tawag niya sa ina at paghagulgol. Para bang pinagbagsakan ng langit at lupa si Mia sa mga pagsubok na bigla na lamang dumating sa buhay niya. Napakabilis ng lahat ang pangyayari na para bang ang lahat ay panaginip lamang. Matapos mailibing ang ina ni Mia, ay nag-iwan ito ng sulat kay Henry para kay Nathan at tuluyan lumayo. Habang nakatayo si Henry at nakatitig sa comatose pa ring kaibigan, hawak ang sulat na iniwan ni Mia. Ay siya namang biglang pagdating ni Doña Patricia, agad itong napansin ang pagtago ng kamay ng binata sa likod hawak ang sulat. Ano yan? Galing yan sa pulubing babae na yon, hindi ba? Galit na tanong nito at sa pilitang kinuha ang sulat sa doktor. Alagaan mo na lang ang anak ko para naman makabawi ka sa lahat ng tulong na ginawa namin para sa'yo. Pagmamaliit nito dahil si Henry ay isang ulilang pinag-aral ng ama ni Nathan, kaya naging malapit ang loob ng dalawa sa isa't isa at naging matalik na magkaibigan. Kaya ganoon na lamang ang pamimilit nito noon kay Mia na magustuhan ng kaibigan, ngunit sa huli, sila pa lang siyang nagkaibigan. Subalit dahil sa trahedya nangyari, ay agad ding nagkahiwalay ang dalawa. Mabilis sa lumipas pang 3 buwan at sa wakas ay nagising na rin si Nathan. Pagmulat niya ng mata ay agad nakita si Henry at ang mga magulang nito. Mama, Dad, si Mia. Nasaan ang babaeng nagligtas ng buhay ko? Nasaan si Mia, Henry? Tanong agad ito. Anak, sino bang tinutukoy mo? Sagot ng ina. Ma'am, Dad, nahanap ko na pong babaeng pakakasalan ko. At yun po si Mia. Kailangan niyo po siya makilala. Henry, pare, tawagan mo naman si Mia, please. Baning pa nito sa kaibigan. Subalit ang ina sumagot na tumingin muna sa binata. Siya ba yung babaeng tinanggap ang check ang binigay ko? Pagsisinungaling nito na ikinagulat ni Nathan. Ano pong ibig niyo sabihin, Ma'am? Binigyan ko ng 1 milyon ng babaeng yon kapalit ang pagliligtas niya sa'yo. Tinanggap naman niya yon ng maluwag at umalis na rin agad. Imposible. Sigaw ni Nathan at akman tatayo ngunit agad ding natumba dahil mahina pang katawan nito. Nagsalita naman ang ama niya. Magpahinga ka na lang muna, anak. Wika nito at inalalayan pabalik sa kamang binata. Siguradong sigurado si Nathan na nagsisinungaling ang ina, subalit upang protektahan si Mia ay hindi na niya ito tinanong pang muli. Pagkusay, sarilinan niyang kinausap si Henry. Hindi naman magawang magsinungaling na matalik na kaibigan at ikinuwento lahat ng paghihirap na pinagdaanan ni Mia. Mula sa bintang na ito, ang may kasalanan kung bakit siya nagbunggo hanggang sa pagkawala ng pwesto sa palengke at maging ang pagpanaw ng kanyang ina. Ano? Wala nang nanay ni Mia. Paano nangyari yun? Hindi mo ba tinuloy ang operasyon? Galit na tanong ng binata. Tagumpay ang operation, Nathan. Kaso dahil sa pagkawala ng ikinabubuhay nila ay napilitan siya magtrabaho sa kalsada bilang tagawalis. Natake siya sa puso dahil sa pagod at init. Malungkot na kwento ni Henry. Walang ibang magawa si Nathan kundi pagsusuntukin ng mga tuhod niya sa sobrang galit at sinisa ang sarili dahil alam niyang walang ibang gagawa noon kundi ang ina at ang walang hiyang ex-fiancé na si Alisa. Nakausap na rin kasi ni Nathan ng assistant kaya nalaman niyang pinagagawa nito sa kumpanya. Pinaimbestigan din niya ang aksidente at nalaman niyang kagagawan din iyon ni Alisa na hindi natanggap ang pakikipagkalas niya. Bigla na lang niyang naalala ang pagbabanta nito sa kanya ng gabing magkausap sila. At bakit ka aatras sa kasal, Nathan?
Hindi ako papayag. Alam na naman kamag-anak ko at lahat ng kakilala natin na ikakasal tayo. Hindi mo ako pwedeng ipahiya. Galit na pagtutol ni Alisa. Alam rin na lahat na arranged marriage lang tayo, Alisa. I never loved you, and I never will. Mariin sagot naman ni Nathan. Sa galit tuloy ni Alisa ay inihagis ito ang flower base sa sahig. No, Nathan! Never akong papayag! Pamimilit ito bago umalis. At doon na nga ito nagbayad ng mga taong bubunggo ng sasakyan niya. Ipinakita ni Nathan lahat ng ebidensya sa mga magulang niya upang hindi na matuloy ang kasal. Pinakinggan naman siya ng mga ito at agad na pinalaya si Alisa sa kumpanya. Nagsampa na rin sila ng kaso laban dito. Nang lubusang gumaling ay nagpasya na rin si Nathan na hanapin si Mia. Lahat na yata ng lugar ay pinuntahan na niya, makita lamang ito. Subalit bigo siya. Hanggang sa lumipas ang 6 na taon, habang kumakain si Nathan ng lugaw sa isang karinderya. Umulan kasi kaya nag-crave siya at lumabas ng kotse. Tulad pa rin kasi ito ng dati ng low-key lamang at hindi mapaghahalatang mayaman. Agad na umagaw ng atensyon ng binata ang 2 batang lalaki na nasa 5 taong gulang. Parehas na may hawak itong sampagita na halos basa na ng ulan. Subalit ang higit na ipinagtakan niya ay kahibig niya ang mga ito nung siya'y nasa ganong edad. At ang pagtatakang iyon ay napalitan ng pagkabigla nang lumapit ang isang babaeng pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Noah, Nash, mga anak, bakit hindi pa kayo umuwi? Kanina ko pa kayong hinahanap eh. Malakas na yung ulan, tara na. Wika ni Mia na walang kaide-ideya na nasa likuran lamang niya ang lalaking pinakamamahal. Para namang huminto ang mundo ni Nathan habang pinagmamasdan ng mga ito. Walang dudang anak niya mga batang yon. Ang isang gabi pala nilang pagsisiping ay nagbunga agad ang supling at kambal pa mga ito. Paalis na si Mia at mga bata nang bigla na lamang may mahigpit na yumakap mula sa kanyang likuran. Mia, mahal ko. Nabigla rin si Mia na hindi makapaniwalang ang nakayakap sa kanya ay walang iba kundi si Nathan. Mama! Tawag naman ang kambal na nag-alala dahil sa pag-iyak ng ina. Dahan-dahang humarap si Mia kay Nathan bago tuluyang mapahugulkol. Nathan, ikaw nga! Naiiyak na wika nito at hinaplos sa mukha ng kasintahan. Matapos ang tagpong yon, ay agad ding isinama ni Nathan na mag-iina pa uwi ng bahay. Habang nasa biyahe ay ikinuwento ni Mia ang nangyari sa kanya. 6 na taon nang lumipas. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Nathan. Sumuko na ako sa buhay. Dumating pa nga ako sa point na gusto ko na lang mamatay. Muling umiyak si Mia kaya mahigpit na hinawakan ni Nathan ang kamay nito. I'm so sorry. Umiling lang si Mia at nagpatuloy sa pagsasalita. Nalaman ko na 5 weeks pregnant na pala ako, sabi ng doktor na tumulong sa akin. Dahil doon, nabigyan ulit ako ng pag-asa. Pinilit kong bumangon para sa kanila, Nathan. Pero napakahirap. Kailangan pa nilang tumulong sa pagtitinda ng sampagita para lang may makain kami. Sumabat naman si Nathan at niyakap ang kasintahan. Nandito na ako, Mia. Nandito na ako. Hindi na kayo maghihirap pa. Subalit muling umiling si Mia. Hindi ako matatanggap ng pamilya mo. Isa ka mayamang tao, Nathan. Langit at lupa ang pagitan natin. Hindi tayo nababagi para sa isa't isa. I don't care, Mia. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo at sa mga anak natin. Pagmamatigas ng binata. At tulad nga ng inaasahan ni Mia, ay sa pinto pa lang ay umalingaw-ngaw ng matapobreng boses ni Doña Patricia. Maging mga batay natakot at mahigpit na yumakap sa ina. Ang kapal talaga ng mukha mo, babae ka. Matapos mong kunin ang perang ibinigay ko sa'yo, babalik ka pa dito. Nagtaka si Mia at agad na humarap kay Nathan upang magpaliwanag. Nathan, hindi ko alam yung perang sinasabi niya. Tangi ang sulat na iniwan ko kay Doc Henry ang iniwan ko para sa'yo. Wala akong natanggap na kahit anong maniwala ka. Please, Nathan. Hinaplos ng nobyo ang mukha ng kasintahan bago nagsalita. Of course, I believe you. Hindi ko na nabasa ang sulat mo pero sinabi naman sa akin ni Henry ang lahat na nangyari, Mia. Huwag ka mag-alala. Sumabat muli ang matapobreng matanda. Oportunista! Porket nabibilog mong ulo ng anak ko sinasamantala mo naman. Sigaw nito, kaya lalong natakot ang bata. Mama, uwi na po tayo, Mama. Umiiyak na saad ng mga bata kaya nagsalita si Nathan.
Huwag kayong matakot mga anak. Si Papang bahala. Nakangiting wika nito. Lalo tuloy nagitngit sa galit ang ina. Ano ka ba, Nathan? Paano mo nagawang maniwalang anak mo mga yan? Sasagot pa sana si Nathan, ngunit umalingaw-ngaw ng tinig ng ama nito. Tumigil ka na, Patricia. Pagod na ako sa pagmamanipula mo sa buhay ni Nathan. Hindi na ako papayag pang ikaw ang masunod. Ikaw ang siyang may gustong ipakasal si Nathan sa lukalukang alisa na yon. Kaya nag-agaw buhay ang anak ko. Galit na sigaw nito na ikinagulat ang asawa. At bakit akong sinisisi mo? Sigaw rin ni Patricia, subalit hindi nagpatalong ama ng binata. Baka nakakalimutan mo kung saan tayo galing bago ka naging ganyan, Patricia. Hindi ba't naglalako lamang din tayo noon bago swerteng nanalo sa loto at nagtayo ng negosyo? Wala kang karapatang maging mata pobre dahil dati ka lang din namang mahirap. Tanggapin mo ng asawang napili ni Nathan kung ayaw mo tayong dalawang magkagulo. Sermon nito na may kasamang pagbabanta kaya natigilan si Patricia. Umakyat na muna kayo sa kwarto at magpahinga, Nathan. Tiyak kong napagod sila sa biyahe. Ipapahanda akong dinner para sabay-sabay tayong kumain. Baling ng ama. Tahimik na nakayakap ang kambal kay Mia habang nasa tabi si Nathan. Takot at naiilang pa rin kasi mga ito kahit na nagpakilala ng binata na siyang ama nila. Maya-maya'y dumating ang assistant ni Nathan, dala ang mga damit para kay Mia at mga bata. Pinagbihis niya mga ito bago humarap muli sa mga magulang at sumabay sa dinner. Bagamat takot pa rin si Mia sa ina ni Nathan, ay tiyak niyang hindi sila pababayaan ng kasintahan na nasa tabi lamang niya. Kaya panatag siyang hindi sila masasaktan ng mga bata. Wow! Napakarami pong pagkain, Mama! Wika ng kambal na nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa lamesa. Natuwa si Nathan at niyaya ng mga anak. Sige na mga anak, kumuha na kayo ng kahit anong gusto nyo. Wika nito, kaya agad na dumakot ang chika ng dalawang bata. Subalit laking gulat ni Nathan at ng mga magulang nito, lalo na si Doña Patricia, nang ilagay ito sa plato ni Mia. Bakas niyang mahal na mga bata ang kanilang ina. Mama, ito po, kumain na po kayo. Napakarami po dito, Mama. Saad ng panganay na sinang-ayunan naman ng bunsong si Noah. Opo, Mama. Hindi niyo na po kailangang kuntian ang pagkain niyo. Inosenteng wika nito na muling ikinalungkot ni Nathan. Kaya naman tumayo siya at sinandukan ng pagkain ng mga bata. Eto mga anak, kumain din kayo na marami. Matapos yun, bumalik na rin siya sa tabi ni Mia at binigyan din ito ng pagkain. Napangiti naman ang ama ni Nathan habang pinapanood ang mga bata habang kumakain. Kumain lamang kayo ng kahit ano mga apo ko ha. Magpapaluto pa ako. Saad ng matanda. Magalang naman sumagot ang mga bata. Maraming salamat po, sir. Natawang ama ni Nathan sa narinig bago nagsalita. Anong sir? Ako ang lolo nyo. Tawagin nyo akong lolo, okay? Basayang wika nito kaya napahinto ang batang si Noah at tumingin sa ina. Mama, sabi niyo po lalaking nasa tabi niyo ay ang papa namin. Panimula nito at tumingin kay Nathan bago tumingin din sa lolo at lola habang binabanggit ang mga pangalan nito. Siya naman daw po lolo namin. At siguro po, siya ang lola namin. Hindi po ba, Mama? Oo anak. Sagot ni Mia. Nagpatuloy naman ang bata. Kung ganun po, Mama, bakit po nila tayo pinabayaan? Napakaganda po ng bahay nila at marami po silang pagkain. Agad na sumabat si Mia. Noah anak, hindi ba't sinabi ko na may sakit ang papa niyo? Subalit nagpatuloy ang bata. Pero bakit hindi niya po tayo hinanap? Hirap na hirap po tayo sa manita kwarto. Magdamag din po kayong nagtatrabaho at binibigay sa amin palagi ang pagkain na para sa inyo. Bakas ang inosenteng mga mata sa pahayag na iyon ng bata. Napakayom tuloy ng kamao si Nathan habang ang ina nito ay pilit itinago ang nangingilid na mga luha. Mabilis na sumabad na rin ang panganay na si Nash na makitang umiiyak muli ang ina. Noah, bakit ba dami mong tinatanong? Pinapayak mo na naman si Mama. Hindi ba't nangako naman na tayo sa isa't isa na tutulungan natin si Mama? Kaya okay lang kung ayaw nila sa atin. Basta hindi natin iiwan si Mama kahit anong mangyari. Matapang na pahayag ng bata, kaya niyakap na lang ni Mia ang mga ito at humingi ng paumanhin sa lahat ng nasa table. Pasensya ka na, Nathan. Pasensya na po. Hindi ko nabigyan ng maayos na buhay ang mga bata. Mia. Bakas ang sakit at guilt sa pagtawag ni Nathan sa pangalan ng kasintahan bago ito tumayo at lumuhod sa harapan ng asawa at mga anak.
Mahigpit din niyang niyakap muli ang mag-ina. Ako ang dapat humingi ng tawad. I'm sorry, Mia. I'm sorry, mga anak ko. Patawarin niyo ako, pinabayaan ko kayo. Mia, mahal ko. Alam kong hirap na pinagdaanan mo habang comatose ako. Please, natatakot ako marinig mula sa'yo na pinagsisihan mo makilala ako. I swear to God, hindi ako tumigil sa paghanap sa'yo. Please, give me another chance. No, Nash. Mga anak, sorry. Please, patawarin niyo si Papa. Umiyak si Nathan, kaya napaiyak din ng mga bata bago mahigpit na yumakap sa ama at sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag na rin nila itong Papa! Tuluyan ang napaiyak din ng ina ni Nathan at naantig ang puso dahil sa tapat at wagas na pagmamahala ng dalawa. Maging ang mga apo ay labis din ang nagpakirat din ang puso niya sapagkat hindi may kakailang mabubuting bata ang mga ito. At makalipas lamang ang isang buwan, ay mismong si Doña Patricia ang siyang nag-asikaso ng kasal ng anak at ni Mia. Ipinamana pa nito ang mamahaling kwintas sa mamanugangin niya. Napakaganda po nito. Hindi makapaniwalang sabit ni Mia ng isuot sa kanya ng biyanan. Bagay na bagay sa iyo, anak. Napakaganda mo. At napakabait pa katulad ni Nathan. Pakaingatan mo ito, anak, ha? Tanda ito na lubos kitang tinatanggap sa pamilya. Siya namang pagdating ni Nathan at mabilis na niyakap ang dalawang babaeng mahalaga sa buhay niya. Thank you, Mama, for everything. At syempre, thank you, mahal ko, Mia. Maraming salamat at dumating ka sa buhay ko. Pakamamahalin kita hanggang sa dulo ng walang hangganan. Mahal din kita, Nathan. Ikaw nang bahala sa amin ng mga bata. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Mia sa buhay, ay nagawa niyang lumaban at magpatuloy. Sa tulong at gabay ng poong may kapal, ay nauwi rin sa napakagandang kwento ang kanyang buhay. At ito'y dahil na rin sa pagdating ni Nathan sa kanyang buhay. Sana'y nagustuhan niyang kwentong pag-iibigan na ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!